May mga kasal na hindi nasira dahil sa pagtataksil, hindi dahil sa maingay na away, kundi dahil sa isang numero lamang. Nang gabing iyon, habang inaaayos ko ang malamig na pagkain sa mesa, pumasok ang aking asawa sa bahay na may iba ang mukha kaysa dati. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi nagtanong, tahimik na lang na naglagay ng isang bunton ng papel sa mesa at itinulak patungo sa akin. Hindi pa man ako nakakatanong, malamig na siyang nagsalita. Maghiwalay na tayo. Natigilan ako. 7 taon kaming magkasama, hindi ko naisip na sasabihin niya ito ng ganoon kadali. Sumiksik siya sa likod ng upuan, ang mga matay may halong paghamak. Kararaising pa lamang ng sahod niya sa 40,000 sa isang buwan at ang sweldo ko na 6,000 ay hindi na akma sa kanya. Walang luha, walang pakiusap. Tahimik ko lang na tiningnan ang lalaking nasa harap ko. Ang taong minsan ay hinawakan ng aking kamay at nangako na magkasama naming haharapin ang lahat ng pagsubok. Ang hindi niya alam ay nang pirma ko sa divorce papers ng gabing iyon, nilagdaan ko na rin ang hatol sa kanyang sariling buhay. Dahil ilang araw lang ang lumipas sa korte, habang masaya pa siyang iniisip na malapit na siyang makalaya, biglang pumasok ang isang lalaking nakabihis ng itim na suit, nilaktawan ang lahat ng tao, tumayo ng tuwid sa harap ko at yumukod ng malalim. Magandang araw po, Chairwoman. Namatay ang ingay sa buong silid. At ang asawa kong dating humamak sa akin dahil sa aking sweldong 6,000, nanginig ang mga tuhod. Ang maliit na bahay na nasa loob ng isang makitid na eskinita tuwing hapon ay nababalutan ng malungkot na kulay gintong abo. 7 taon na akong nakatira doon mula nang sumunod ako sa aking asawa bilang kanyang asawa. Hindi malaki ang bahay, sapat lang para sa dalawa, ngunit naging lugar ito na inakala kong basta't may pagmamahal kahit masikip ay magiging mainit. Nang hapon na iyon, mainit ang panahon. Lumabas ako sa trabaho 5:30, nagsisiksikan sa pamilyar na jeepney, hawak ang lumang bag na may kupas na tali. Sa bag ay isang kwaderno para sa trabaho, ilang resibo ng kuryente at tubig na hindi pa nababayaran at isang bag ng gulay na mabilis kong binili sa palengke. Ang 6,000 pisong sweldo bawat buwan ay pinalaki ako sa ugaling magbilang ng bawat sentimo, sanay na lang na tingnan ang presyo at automatiko, nang magbabawas, magdadagdag, maghahambing ang utak. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang pinto, tahimik ang silid. Wala pa si Renz. Nagpalit ng damit, tinali ang buhok at pumasok sa kusina. Maliit ang kusina, may dingding na kumupas na sa paglipas ng panahon. Ang lumang kalan ay tumatawa ng tak na pamilyar tuwing sisilabin. Nagluto ako ng mga simpleng ulam, sabaw ng gulay, pritong itlog at natirang nilagang isda mula kahapon. Hindi dahil hindi ako marunong magluto ng masarap, kundi nasanay na ako sa matipid na pamumuhay, na sanay sa pag-iisip na ganito na lang ay sapat na. Noong una, gusto ni Renz ang ganitong mga pagkain sa bahay. Sinasabi niyang masustansya ang pagkain sa bahay. Ngunit hindi ko napansin kung kailan niya unti-unting tumigil sa pag-uwi para kumain. Inayos ko ang pagkain sa mesa, tumingin sa relo. 7:00 ng gabi, nagpadala ako ng maikling mensahe. Uwi ka na para kumain, tapos na ako. Nakita ang mensahe, ngunit walang tugon. Umupo ako, kinuha ang kutsara at tinidor at muling ibinaba. Mag-isa kang kumakain sa isang bahay na dating puno ng tawanan ng dalawa, naririnig mo ang ingay ngunit nararamdaman mo pa rin ang kalungkutan. Dahan-dahan akong kumain. Nakinig sa mga kotse sa labas ng eskinita, sa tunog ng TV mula sa kapitbahay, habang ang aking isipan ay naliligaw sa walang pangalang mga iniisip. Halos 8:00 na nang bumukas ang pinto, pumasok si Renz, malinis ang polo shirt, may amoy ng pabango na hindi ko kilala. Ibinaba niya ang bag sa upuan, hindi man lang tumingin sa pagkain. Kumain ka na ba? Tanong ko, banayad tulad ng ugali sa loob ng maraming taon. Kumain na ako sa labas. Maikli ang sagot. Tumango ako, tumayo para ayusin ang mga plato. Sa kusina, narinig ko ang pagbabasa niya ng telepono, ang ingay ng upuang inilipat. Lahat ay normal sa labas, ngunit sa pagitan namin ay may di nakikitang agwat na lumalaki araw-araw.
Nang matapos ko ang paglinis ng kusina at lumabas sa sala, nakaupo si Renz nakasandal sa upuan, hawak ang telepono, ngunit malayo ang tingin. Sa mesa ay hindi ang kanyang karaniwang bag, kundi isang bunton ng puting papel na maayos na nakaklip. Upo ka nga, sabi niya. Ang boses niya ay hindi mataas, hindi mababa ngunit malamig. Malamig hanggang sa konting nagulat ako. Hinila ko ang upuan at umupo sa tapat niya, bigla-biglang nadama ang pangamba. Ibinaba niya ang mga papel sa harap ko, itinulak patungo sa akin. Yumuko ako para tingnan, hindi pa man nababasa, nakilala ko agad ang malaking titik sa itaas ng pahina. Divorce petition. Napako ang aking tainga sandali. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking kasama ko ng 7 taon, ang lalaking kasama ko sa mga araw na minsang wala kaming mabilang na sentimo sa bulsa. Pareho pa ang mukha niya, ngunit ang mga mata hindi na siya ang matang sanay ko. Nais kong maging tapat, sinabi niya, hindi na tayo angkop sa isa't isa. Hindi pa ako nakakapagsalita, nagpatuloy na siya, parang matagal nang inihanda ang mga salitang ito. Kararaising lang ng sahod niya sa 40,000 sa isang buwan. Huminto siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, hindi nagtatago ang paghahambing sa tingin. Ikaw naman, 5 taon na 6,000 pa rin. Isa-isang bumagsak ang mga salita, dahan-dahan ngunit mabigat. Ayaw niyang manatiling nagdadala ng 1 taong hindi sumusulong. Ang sweldo ko ay hindi na akma sa kanyang posisyon ngayon. Nanatili akong nakaupo. Hindi dahil hindi sumasakit, kundi hindi ko alam kung paano dapat tumugon sa isang kasal na sinusukat sa sweldo. Sa aking isipan ay dumaan ang napakaraming larawan, ang mga gabing nag-overtime ako pero nagluto pa rin, ang mga beses na nagpuyat ako nang magkasakit siya, ang mga taon na ibinaba ko ang mga oportunidad para mapanatag ang pamilya. Ngunit lahat ng iyon ngayon ay parang wala ng halaga. Malalim na huminga, kinuha ang ballpen. Hindi nanginig ang aking kamay tulad ng inakala ko. Siguro dahil sa loob ko ang isang bagay ay matagal ng tahimik na nasira. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa papel. Nagulat si Renz ng husto. Hindi niya inakala na papayag ako ng ganoon kabilis. Hindi ka mag-iisip muli. Tanong niya, bahagyang nalito ang boses. Tumingin ako sa kanya kalmado hanggang nagulat din ako sa aking sarili. Hindi. Sa labas, may hangin na dumaan, sa makitid na eskinita, dala ang antok na ingay ng kagabihan. Pareho pa ang bahay, ngunit mula sa sandaling iyon, alam ko nang ang buhay ng dadalawa namin ay hiwawalay sa dalawang ganap na magkaibang landas. At si Renz, ang lalaking ipinagmamalaki ang kanyang 40,000 sweldo, ay walang kamalay-malay na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos kong pumirma sa divorce petition, hindi ako umiyak. Kahit na kinuha na niya ang mga papel, tumayo na parang nabunutan ng malaking pasanin, wala pa ring luha na bumagsak. Iyon mismo ang nagpagulat sa kanya. Nakatayo siya sa pintuan, sandali lumingon sa akin, parang naghihintay ng isang bagay. Marahil ay pakiusap o pagsisisi. Ngunit wala. Tahimik na lamang akong tumayo, tinipon ang malamig na pagkain at dinala sa kusina. Ang banayad na ingay ng mga pinggan ay tumalab sa katahimikan. Nalinawan na kakaiba. Tumingin siya sa aking likuran sandali at saka nagsara ng pinto. Ang tunog ng kandado ay tumalab ng tuyo, tinapos ang isang gabing dapat sana ay pinakakaraniwang gabi sa aming kasal. Nang gabing iyon, nahiga ako sa pamilyar na kama, tumingin sa kisame na may ilang mantsa. Hindi ko na matandaan kung kailan lumabas ang mga mantsa, alam ko lang na matagal na silang nandoon at naging bahagi na ng silid. Naisip ko noon na mamatanda ako sa ilalim ng bubong na ito, kasama ang isang asawa, kasama ang mga simpleng pagkain, kasama ang mga saya at luha ng buhay. Ngunit pala may mga bagay na hindi kailangan ng pagtataksil, hindi kailangan ng pag-isdadaya, sapat na ang isang araw na madama ng isang tao na mas mataas na siya kaysa sa iba para bitawan ang kamay. Kinabukasan, gumising pa rin ako sa tamang oras. Umugong ang alarm ng 6 na umaga, tulad ng ginagawa sa nakaraang 5 taon. Naghugas, gumawa ng mura ngunit mainit na kape
at umupo sa maliit na bintana na nakatingin sa eskinita. Normal pa rin ang buhay sa labas. Ang tindera ng pandesal sa dulo ng eskinita, ang ingay ng mga motorsiklo, ang sigaw ng mga bata. Wala ni isang tao ang nakaalam na sa loob ng bahay na ito isang kasal ay pumasok na sa mga huling araw nito. Lumabas si Renz sa kwarto, maayos ang damit tulad ng dati. Tumingin siya sa akin may halong pag-aalaga sa tingin. Papasok ka pa rin. Tanong niya, oo, maikli ang sagot. Nagkunot ang noo niya parang hindi sanay sa ganitong kalmado. Siguro sa isip niya dapat ay magulo na ako ngayon, kinakabahan nagmamakaawa. Ngunit hindi o hindi, man lang niya makikita. Kinuha ko ang bag at lumabas bago pa siya. Habang lumalabas, narinig ko siyang sumigaw. Ipapasa ko na ang papel agad, mas matagal mas mabibigo. Hindi ako lumingon, tumango na lang. Ang daan patungong trabaho ng araw na iyon ay mas matagal kaysa dati, hindi dahil sa traffic kundi dahil sa aking isipan, sunod-sunod na bumabalik ang mga alaala. Noong una paming mag-asawa, marami kaming pangarap. Sinabi niya na magsisikap siya para hindi na ako mahirapan. Naisip ko naman na kahit mahirapan ng konti basta't magkasama ayos na. Ngunit pala may mga taong handang samahan ka lamang habang pantay ka pa sa kanila. Kapag bumaba ka ng isang antas, ikaw na ang pasanin. Sa trabaho, normal pa rin ang ginawa ko. Wala ni isang kasamahan ang nakaalam ng nangyayari sa akin. Nagsuri pa rin ng mga libro, nagpasok ng datos, inisa-isa ang mga resibo. Ang mga pamilyar na numero ay nagbigay sa akin ng katatagan na kakaiba. Hindi man lang sila humusga sa akin, batay sa aking sweldo, oras ng tanghalian, kumain sa karaniwang tanghalian sa opisina. Mga simpleng pagkain, pamilyar na lasa. Napansin ko na sanay na pala ako sa ganitong kasimplihan sa loob ng matagal na panahon, matagal nang hindi na ito nakakasakit. Nang hapon, pumunta ako sa isang maliit na kwarto sa upa na inihanda ko na ilang araw bago. Hindi malaki isang kama, isang maliit na mesa, isang lumang aparador. Nakatayo ako sa gitna ng walang lamang silid. Ang hapon na araw ay sumasayaw sa sahig sa pamamagitan ng bintana. Hindi ako nalulungkot kundi nagaan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa lumang bahay para ayusin ang mga gamit. Kumuha lamang ako ng mga pinakakailangan damit, personal na dokumento, ilang lumang libro, ang mga gamit na aming dalawa ay iniwan ko na. Hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil hindi ko na gusto pang magdala ng anumang bagay na magpapaalaala sa akin. Nakatayo si Renz sa pintuan, tinitingnan akong nag-aayos. Wala ka nang kukunin pa? Tanong niya. Wala mo, sagot ko. Ngumiti siya ng mapait. Tama ka rin sa sweldong 6,000. Kahit dalhin pa ang marami ay wala ring magagawa. Ang salitang ito. Kung noon pa ay malamang na lubos akong nasaktan, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay para bang nakikipag-usap sa isang estranyo, sa isang taong hindi ko nakilala. Kinuha ko ang bag at lumabas. Bago umalis, lumingon ako sa bahay sa huling pagkakataon. Walang reklamo, walang panghihinayang. Hindi alam ni Renz na ang sandaling tahimik ko siyang nilisan ay simula na ng lahat ng bagay na lalabas sa kanyang kontrol. Ilang araw lang ang lilipas sa korte, mauunawaan niya na hindi lahat ng mababang sweldo ay mababa ang uri. At hindi lahat ng tumatahimik ay ang natatalo. Pagkatapos ng araw na lumisan ako sa bahay si Renz, hindi ang lalaking malapit nang maging aking dating asawa ay nagsimulang mamuhay ayon sa imahe na lagi niyang pinapangarap. Hindi na kailangang umuwi sa tamang oras, walang nakahandang pagkain, walang nagtatanong kung pagod na siya o maayos. Sa halip ay mga inuman pagkatapos ng trabaho, magagarang kape, kasama ang mga katrabaho, usapan tungkol sa pera, titulo at mga bagong relasyon. Sinabi niya sa lahat, nakakaalis lang niya sa isang kasal na hindi angkop. Napagod daw siya sa pag-aasawa ng isang babaeng may suweldong 6,000. Minsan sa isang inuman, malakas siyang tumawa at nagsabi, ang lalaki ay dapat sumusulong kapag hindi na makasabay ang asawa, bitawan na. Tumango ang mga nakaupo sa paligid, nagpalakpak. Walang nagtanong kung anong uri ng tao ako, walang nagmalasakit kung paano ko siya sinamahan sa mga pinakamahirap na taon ng kanyang buhay. Ako naman, pagkatapos lumipat sa maliit na kwarto ang buhay, ay naging tahimik ng kakaiba.
Tuwing umaga, gumigising pa rin ako nang maaga binubuksan ang bintana para pumasok ang sikat ng araw. Ang liwanag ay sumasayaw sa lumang kahoy na mesa kung saan ko inilalagay ang laptop at ilang piraso ng papel. Gumagawa ako ng kape, umuupo ng sandali bago pumasok sa trabaho. Tinatamasa ang pakiramdam ng hindi kailangang humabol sa iba, hindi na kailangang mag-alala kung late na naman ang uwi niya. Tuwing gabi, kumakain ako ng simple minsan pansit lang minsan bilhing pagkain. Ngunit kumakain ako ng may kapayapaan, walang mga buntong hininga, walang mapanuring mga tingin, walang mga salitang walang pagpapahalaga ngunit matalim na parang patalim. Paminsan-minsan nag-vibrate ang aking telepono mensahe ni Renz. Okay ka pa ba? Titingnan ko ang screen ng ilang segundo at bubuksan ang telepono. Nagpadala pa siya uli. Nagtatanong lang naman ako. Tahimik pa rin ako. Ang katahimikan na ito ay nagpapagalit sa kanya. Hindi siya sanay na hindi na siya ang sentro. Baka inakala niya na pagkatapos ng paghihiwalay, maghahanap pa rin ako ng paraan para makabalik magreklamo, sisihin siya. Ngunit hindi nawala ako sa kanyang buhay ng napakamadali. Isang gabi, tumawag siya ng direkta. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao sa iyo? May halong inis ang boses. Hindi, maikli ang sagot. Sinasabi nilang nagpapakamatayog ka. Pero totoo lang, kahit gaano kataas ang tinaas ng ulo mo sa 6,000 sweldo, hindi maitatago ang katotohanan. Narinig ko siya at bahagyang natawa, hindi sa kanya kundi sa sarili ko para sa lahat ng pagsisiksik ko sa isang taong ayaw man lang umintindi. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, hindi ako nagtataago ng anumang bagay. Ilang segundo siyang natahimik at saka nagalit. Ganyan ka talaga lagi kang mahinahon, parang hindi ka nangangailangan ng sino man. Hindi ako sumagot. Natapos ang tawag sa kanyang inis. Sa trabaho, ordinary na empleyada pa rin ako. Maaga pumasok umuwi sa tamang oras, walang higit, walang kulang. Hindi nagpapakayabang, hindi nagkukwento. Ngunit may mga pagkakataong tumatanggap ako ng ibang uri ng tawag. Ma'am, pwede po ba kayong mag-ayos ng schedule para sa susunod na linggo? Ang mga partner ay gustong makita kayo ng mabilis. Ang mga tawag na ito ay tinatanggap ko palagi ng nag-iisa. Lumalabas ako sa hallway mabilis at malinaw ang usapan. At pagkatapos ay isinara ko ang telepono. Wala ni isa sa aking kasalukuyang opisina ang nakaalam kung sino talaga ako at wala rin akong pagnanasang ipaalam. Tuwing katapusan ng linggo, pumupunta ako sa isang maliit na tindahan ng kape. Naroon ito sa isang tabi ng tahimik na kalsada at doon madalas akong umupo sa gilid, nagbabasa ng libro, tinitingnan ang mga taong dumadaan. Doon naaabutan ko minsan ang mga lumang kaibigan. Maayos ka ba? Tanong ng isa puno ng pag-aalala sa tingin. Maayos, sagot ko. Napakagaling. At totoo. Si Renz naman sa mga susunod na araw ay naghahanda para sa araw ng korte. Pinili niya ang isang bagong mamahaling suit. Sinabi sa mga kaibigan na ang araw na iyon ay maayos siyang makakaalis, gustong masaksihan ang pagsisisi ko. Hindi niya alam na habang naghihintay siya ng sandali ng tagumpay, naghihintay din ako ng ibang sandali. Isang sandaling mangyari lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay tahimik na manghuhugasan. Hindi ko inakala na pagkatapos ng pagpirma ng divorce papers, ang pinakamakakapagod sa akin ay hindi si Renz, kundi ang kanyang pamilya. Isang hapon, kararating ko pa lang mula sa trabaho, nag-ring ang telepono. Numero ni Aling Teresa biyenan ko. Pumunta ka mamaya dito? Ang tono ay hindi pa anyaya kundi utos. Ilang segundo akong natahimik at saka nagsabi, "Opo, sige." Alam kong hindi makatakas, may ilang bagay na kung hindi mo harapin. Nang personal, lagi kang aakalain na ikaw ang mali. Nang dumating ako bukas, ang lahat ng ilaw ng bahay ni Renz. Pagpasok ko, magkakasamang nakaupo ang lahat, tatay, nanay, kapatid ni Renz. Mabigat ang hangin tulad ng isang korte na walang hukom. Si Renz ay nakasandal sa upuan, nakahalang ang bisig, tiwala ang tingin. Hindi niya ako tiningnan, parang matagal na akong estranyo para sa kanya. Nagsalita muna si Aling Teresa. Alam mo na yan.
Ngayon si Renz ay nag-iba na. 40,000 ang sweldo, malaking kumpanya ang mga kasamahan niya ay mga matagumpay na tao. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, hindi nagtatago ang pagkasuya. Tignan mo ang sarili mo, makakasabay ka pa ba sa kanya? Nanatili akong nakatayo, magkasamang inilagay ang mga kamay sa harapan ko. Walang sinabi. Nagahid si Mang Celso. Noong araw hindi ko sinabi na mahirap ka, ngunit ngayon iba na ang landas ng bawat isa para saan pang mag-agaw. Ang kapatid ni Renz na si Vince ay nangisi. Intindihin mo na rin ate, ang kuya ko, ngayon ay taong may posisyon na hindi angkop na may asawang 6,000 lang ang sweldo. Iyon ay parang kutsilyo na direktang tumarak sa aking pagpapahalaga sa sarili. Hindi dahil nahiya ako sa aking sweldo, kundi ginamit nila ito para sukatin kung sino ako bilang tao. Nagsalita na si Renz. Sinabi ko na hindi ko sinasadyang hamakihin ka, nakatuon lang ako ngayon sa mas mataas na antas. Tiningnan ko siya ng mabuti. Ang lalaking noong araw ay nakatayo sa harap ko, nanginginig ang kamay dahil kulang ang pera para sa kasal. Ang lalaking sinabi sa akin, basta nandito ka, walang akin natatakot. Ngayon ay sinasabi niyang nasa mas mataas na antas na siya. Bahagyang ngumiti ako. Kung ganoon ang iniisip mo, tama ang paghihiwalay. Natigilan ang buong pamilya. Baka naghihintay silang magpaliwanag ako, umiyak, mag-aapela. Ngunit hindi. Nagalit si Aling Teresa. Anong ibig mong sabihin, hindi ka nagsisisi? Sumagot ako, mahinahon ang boses. Nagsisisi, ngunit hindi dahil mawawala ang isang asawa, kundi dahil minsan naisip ko na hindi kayang baguhin ng pera ang isang tao. Mabigat na huminga ang silid. Ngumiti ng mapait si Renz. Huwag ka nang magsalita ng mga mataas antas na salita. Ang totoo ay totoo. Sa korte ay wala kang makukuha. Tumango ako. Alam ko. Ang sagot ay napakaigsi, kaya bahagyang nagulat si Renz. Ang huling salita ni Aling Teresa ay ito na ang inalala ko ng matagal. Ang korte ay makatuwiran, doon makikita kung sino ang mas angkop. Tumayo ako, yumukod ng maayos. Magkita-kita tayo sa korte. Nang lumabas na ako sa bahay na iyon, malalim akong huminga, malamig ang gabi, dumaan ang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nadama ko na hindi na ako pag-aari ng lugar na iyon. At sa unang pagkakataon, isang bagay ay naging napakaliwa sa akin. Kapag hinahamak na ng isang tao ang iyong dignidad hanggang sa kailangang isama pa niya ang buong pamilya, hindi na kalayo ang araw na yuyuko siya sa harap mo. Sa mga susunod na araw, lalong naging mapagmataas si Renz. Naniniwala siyang sa korte ay siya ang mananalo. Naniniwala siyang ang kanyang 40,000 sweldo ay sapat para mabigo ako, isang babaeng 6,000 lang ang kita. Walang bahay, walang anak, walang malaking aayusin. Hindi niya alam na ang darating na pagdinig sa korte ay entablado lamang, ang tunay na palabas ay hindi pa nagsisimula. Sa mga araw pagkatapos ng pagtitipon na iyon, ganap na nagbago ang kilos ni Renz. Kung dati ay may kaunti pang pag-iingat siya sa aking katahimikan, ngayon ay natitiyak na niyang siya ang nangunguna. Ang pamilya niya ay nasa panig niya, ang mga katrabaho ay sumusuporta, at higit sa lahat sa kanyang isipan, wala akong hawak na anumang bagay para labanan siya. Isang gabi, nagpadala siya ng mahabang mensahe. Iniisip ko na dapat mong ihanda ang sarili. Sa korte, hindi ko gustong gawing mahirap ang buhay mo. Payagan kitang umalis ng maayos. Binasa ko ito, ibinaba ang telepono, hindi sumagot. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano tutugon sa isang taong labis ang pagtitiwala sa sarili. Kinabukasan tumawag siya. Honest lang ako, sabi niya, at ang boses ay humina. Huwag kang mag-isip ng masyadong malalim. Ang korte ay lugar ng katotohanan. May trabaho ako, may posisyon, may kinabukasan. Ikaw naman, huminto siya, alam mo na. Banayad lang akong, Ang sagot ko isang tunog lamang, ngunit iyon ay nagpaalab sa kanya. Ganyan ka talaga, walang reaksyon, walang argumento. Inaakalang matalino ka kung ikaw ay nanahimik. Sa tingin ko, sabi ko, mahinahon pa rin ang boses. Hindi na kailangan ng argumento ngayon. Ngumisi siya.
Makikita mo sa korte lahat ay magiging malinaw. Isinara ko ang telepono. Sa mga araw na iyon, normal pa rin ang takbo ng aking buhay. Umaga, trabaho. Hapon, umuwi sa kwarto. Gabi kain ng mag-isa, magbasa maaga, matulog. Walang aking ikinukwento sa mga kaibigan, walang hihinging simpatiya. Hindi ko gusto ang mga salita ng pagdamay, hindi rin ako nangangailangan ng tagapagtanggol. May nagtanong sa akin, "Hindi ka ba nag-aalala?" Ngumiti na lang ako. Nag-aalala, ngunit hindi para sa aking sarili. Bisperas ng pagdinig sa korte, umalis ako ng maaga sa trabaho. Bumalik sa kwarto, binuksan ang maleta, kinuha ang maliit na kahon. Sa loob ay isang bunton ng papel na maayos na nakaayos. Isa-isa kong sinuri lahat ay nasa lugar malinaw kumpleto. Tinipi ko inilagay sa bag. Nang gabing iyon, nagpadala si Renz ng mensahe, huling mensahe bago ang korte. Bukas ay kasama ko ang abogado. Magbihis ka ng maayos para hindi ka husgahan ng mga tao. Binasa ko ito nang hindi nagagalit sa katunayan na patawa pa ako. Iniisip pa rin niya na ang huhusgahan ay ako. Nang gabing iyon nakatulog ako. Nang malalim isang gabi, ng tulog na walang panaginip. Siguro dahil sa aking puso, lahat ay nakaayos na ng matagal. Kinabukasan maagang bumangon. Pumili ng simpleng damit maayos ngunit hindi magarang. Tumingin sa salamin ang babae sa aking harap ay kalmado ang mga matay hindi tumalikod. Sinabi ko sa aking sarili ngayon ay hindi katapusan kundi simula. Sa ibang lugar naman si Renz ay nagsusuot ng bagong suit na katayo sa salamin ngumingiti ng may pagtitiwalang sarili. Naniniwala siyang basta makapasok lang siya sa courtroom ay lalabas siya bilang nagwagi. Hindi niya alam na ang darating na pagdinig sa korte ay magiging lugar kung saan siya sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay matututo kung paano yumuko. Nang umaga na iyon, kulay abo ang langit, walang ulan, ngunit mabigat ang pakiramdam. Nakatayo ako sa harap ng korte, malalim na huminga. Ang hangin ng umaga ay may halong amoy ng alikabok ng kalsada, papel at tensyon ng mga tadhana na naghihintay ng hatol. Nag-iisa akong dumating, walang abogado, walang kasama. Basta ako at ang aking maliit na bag. Pagpasok ko sa lobby, lumingon-lingon ako. May mga mag-asawa na nakatayo malayo sa isa't isa. Malamig ang mga muka. May isa na umiiyak, may nag-aaway, may tahimik na nakayuko. Biglang naisip ko, hindi pala bihirang ang diborsyo, bawat diborsyo ay may sariling kwento, sariling sakit. Dumating si Renz pagkatapos. Pumasok siya kasama ang abogado, tiwala ang kilos, maayos ang maitim na suit. Nakita niya ako, sandaling tumigil ang tingin niya, pagkatapos ay lumipas na parang isang lumang kakilala lamang ang nasa lubong. Ang pamilya niya ay nandoon din, si Aling Teresa, si Mang Celso, si Vince. Nakaupo sila sa isang sulok nagbubulong-bulong. Ang mga tingin nila sa akin ay hindi na marahas tulad ng dati, kundi may tiwala sa tagumpay na parang nakita na nila ang resulta. Mag-isa siya? Narinig ko ng isang boses. Oo, mag-isa? Sagot ng isa pa. Umupo ako sa upuan para sa mga partido tuwid, ang likod maayos, ang mga kamay sa hita. Hindi ako yumuko, hindi lumingon, tumingin lang sa harapan kung saan nakatakda ang pinto ng courtroom. Lumapit si Renz sa akin, binabaan ng boses. Sinabi ko na mabilis itong matatapos. Lumingon ako sa kanya, bahagyang ngumiti. Oo, iyan lang ang salita. Kaya bahagyang napahinto siya. Baka naghintay siya ng ibang sagot ng pag-aalala, ngunit wala. Bumukas ang pinto ng courtroom, isa-isang pumasok ang lahat. Tahimik ang loob, maririnig mo ang paghila ng mga upuan, ang kurugtong ng mga papel. Ang hukom ay nakaupo sa itaas, seryoso ang tingin. Nakaharap kami ni Renz sa isa't isa, sa pagitan namin ang malamig na espasyo ng batas. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo ang abogado ni Renz na magsalita muna, malinaw ang boses, maayos ang salita. Bawat pangungusap ay nagtuturo sa isang konklusyon, hindi na sila angkop. Malaki ang agwat ng kita, walang anak, walang malaking aayusin. Ang aking kliyente ay may matatag na trabaho, mataas na kita. Ang kabilang panig naman, tumingin siya sa akin, mababa ang kita, hindi makabuluhang pinansyal na kontribusyon. Bawat salita ay parang manipis na talim, hindi agad sumasakit, ngunit sapat para mapahiya ang isang tao sa harap ng lahat.
Lumingon sa akin ang hukom. Ano ang inyong masasabi? Tumayo ako, ang buong courtroom ay lumingon sa akin. Alam ko na sa sandaling iyon marami ang humuhusgahan sa akin batay sa aking simpleng damit, sa kawalan ko ng abogado, sa aking katahimikan mula simula ng pagdinig. Dahan-dahan akong nagsalita. Pumapayag ako sa diborsyo. Bahagyang naingay ang silid. Nagganganganga si Renz ng konti na tila inakala na niya ito. Tungkol sa ari-arian, tanong ng hukom. Hindi ako mag-aayos ng dibisyon sa sagot ko. Umhinga ng malalim si Aling Teresa. Bahagyang natawa si Vince. Inayos ni Renz ang kanyang kurbata, hindi nagtatago ang kasiyahan. Tungkol sa sustentasyon, patuloy ng hukom. Hindi ako hihiling. Napababa ang atmosfera sa courtroom. Tumingin sa akin ang hukom ng mas matagal kaysa dati, hindi na puro formalidad ang tingin, kundi may halong pag-usisa. Nauunawaan ba ninyo ang inyong karapatan? Tumango ako. Nauunawaan. Tumayo ang abogado ni Renz, puno ng tiwala ang boses. Ang aming kliyente ay napakagandang loob, umaasa kaming mabilis na matatapos ito. Lahat ay umaangkop sa kanilang kagustuhan, masyadong maayos, masyadong madali. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng courtroom, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, matangkad, seryoso ang mukha. Kasunod niya ay dalawa pa, walang ingay, hindi nagmamadali, ngunit sapat para lumingon ang buong silid. Nagkunot ang noo ng hukom. Ang pagdinig ay nagsisimula na sino kayo. Hindi agad sumagot ang lalaki, ang mga mata niya ay lumipas sa buong silid at tumigil sa akin. Lumingon din si Renz. Nang nakilala niya ang bagong pumasok, ang kanyang mukha ay agad nagbago. Nawala ang tiwala sa ngiti, napikit ang labi, kumapit ang mga kamay. Mabilis na lumakad ang lalaki patungo sa akin. Sa gitna ng courtroom, sa harap ng lahat, huminto siya, yumukod ng malalim. Magandang araw po, ma'am. Namatay ang buong silid. Tumayo si Renz, nanginig ang boses. Boss, ano ang ginagawa ninyo dito? Lumingon sa kanya ang lalaki, malamig ang tingin. Umupo ka muna. Lumipat siya sa harapan at tumingin sa hukom, tuwid ang boses. Magandang araw po, Honorable. Humingi po ako ng paumanhin sa pagkaantala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang tunay na huling tagpo ay nagsimula na. Nang masambit ang ma'am ng lalaki, parang nawala ang hangin sa buong silid. Nawala ang pagkurugtong ng papel, nawala ang banayad na ingay ng mga upuan, kahit ang hukom ay natigilan, ang kamay na nakahimlay sa ibabaw ng dokumento ay bahagyang huminto. Nakatayo si Renz, nang hindi makalipat ang kanyang mukha ay namutla ng halatang halata. Ang mga mata niya ay mabilis na lumipat sa pagitan ko at ng lalaking yumukod sa harap ko, parang sinisikap niyang pag-ugnayin ang mga piraso ng magulumihanan niyang isipan. Chairperson, nautal siya. Nagkamali ang boss mo. Di ba? Nanginig ang boses niya, wala ng tiwala, wala na ang kilos ng isang taong malapit ng manalo, nandoon lang ang takot na hindi maipagtatago. Lumingon ang lalaking nakasuot ng itim na suit, sa kanya ang mga mata ay napakalamig. Hindi ako nagkakamali at hindi ka may karapatang tawagin siya ng ate. Isa-isang bumagsak ang salita, maayos, ngunit mabigat tulad ng martilyo. Ang pamilya ni Renz sa likod ay nagsimulang magulo. Hinigpit ni Aling Teresa ang kamay ni Mang Celso, gumagalaw ang labi niya, ngunit walang salitang lumabas. Si Vince ay malawak ang mata, naninigas ang muka. Parang nakakita ng ibang tao, kaysa sa imahe ng babaeng 6,000 na lagi nilang hinahamak. Nagahid ang hukom at ibinabalik ang seryosong kalagayan. Maari po ba ninyong sabihin kung sino kayo at kung ano ang dahilan ng inyong pagdating sa pagdinig na ito? Lumingon ang lalaki sa hukom, tuwid ang boses. Ako po ang Chief Executive Officer ng korporasyon kung saan nagtatrabaho siya. Itinuro niya si Renz. At siya po, lumingon siya sa akin, bahagyang yumukod muli ang chairperson ng board. Isang mahinang dagundong ang narinig ang bag ni Renz na bumagsak sa sahig. Nangiling siya ng isang hakbang paatras. Kailangan pang humawak sa upuan para hindi matumba. Ang mga mata niya sa akin ngayon ay hindi na paghamak, hindi na galit, takot na. Hindi maaari. Isa kang accountant, 6,000 lang ang sweldo mo. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa courtroom, nagsalita ako, ang boses ay kalmado ng kakaiba.
Tama accountant ako at ang sweldo ko sa kasalukuyang kumpanya ay 6,000. Nagkagulo naman ang silid. Agad na sumakay si Renz sa pagkakataon malakas na nagsalita. Nadinig nyo, inamin niya mismo. 6,000, paano siya magiging chairperson? Dahan-dahing bumuntong hininga ang CEO, parang nakakakita ng isang taong naghalukay ng sariling hukay. Hindi mo ba alam? Tanong niya. Alam ng ano? Nanginig pa rin ang boses ni Renz. Founding shareholder. Ang naglagak ng kapital noong mga unang araw pa ang pumirma sa appointment ng board of directors. Huminto siya sandali at saka malinaw na sinabi ang bawat salita, ang dating asawa mo. Iyon ay parang isang bigwas na direkta sa dibdib ni Renz. Naupo siya nang bigla hawak ang ulo ng dalawang kamay. Ang pamilya niya sa likod ay nagsimulang mag-ingay. Paulit-ulit na bumubulong si Aling Teresa, hindi maaari. Paano ito nangyari? Tumingin ang hukom sa akin, ang mga mata ay ganap na nagbago mula sa simula ng pagdinig. May gusto pa po ba kayong idagdag? Tumayo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang iniwan na asawa, kundi bilang isang taong piling harapin ang sariling buhay. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin, pumapayag ako sa diborsyo, ngunit hindi dahil mas mababa ako. Direkta akong tumingin sa aking dating asawa, dahan-dahan nagsalita, kundi dahil hindi ka kailanman naging karapat-dapat. Walang nagsalita, walang tumutol. Dahil sa sandaling iyon, lahat ng paghamak, lahat ng panunuya, lahat ng pagmamalaki ni Renz gumuho ng walang ingay. At nauunawaan na niya ang isang huli at masakit na katotohanan, ang babaeng kanyang hinahamak sa loob ng 7 taon ay ang taong hawak ang kapalaran ng kanyang karera. Pagkatapos ng bawing na iyon, wala nang nagpanatili ng katahimikan sa simula. Ang courtroom ay nahulog sa isang kakaibang estado, hindi na maingay, ngunit walang isang taong naglakas ng loob na bumubulong. Lahat ay parabang naghihintay ng hininga, naghihintay ng susunod na sasabihin ng babaeng dating hinahamak dahil sa 6,000 sweldo. Nandoon pa rin si Renz, malabo, ang mata nakapatong, ang magkabilang kamay sa mesa bahagyang nanginginig. Ang kurbatang maingat na inayos ay gumasgas na kulubot ang kwelyo, mukha siyang isang taong binuhusan ng lahat ng lakas. Bakit? Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, para bang para sa akin lang. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin ako sa kanya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko siya ng walang pagmamahal, walang galit, walang pag-asa, bagkus estranyo. May nagtanong ba sa iyo? Sagot ko. Ang ngusap ay maikli ngunit sapat para yumuko siya. Nagsalita ang hukom, humina ang boses. Maari ba kayong magpaliwanag ng mas malinaw tungkol sa inyong legal na katayuan? Tumango ako. Isa ako sa mga founding shareholder ng korporasyon. Naglagak ako ng kapital noong mga unang araw pa, bago pa man kikilala ang pangalan ng kumpanya. Pagkatapos ay nagretiro ako at naging taga-suporta sa likod, hindi nagpanatili ng executive na titulo. Ganap na tahimik ang buong courtroom. Nagpatuloy ako, ang boses ay pantay, tulad ng nagkukwento ng malayong bagay. Pumili akong magtrabaho bilang accountant sa maliit na kumpanya na may 6,000 sweldo, sarili ko itong pinili. Biglang nagsalita si Aling Teresa. Sarili mong pinili? Lumingon ako sa kanya, bahagyang ngumiti. Opo, gusto ko pong mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Gusto ko pong malaman kung paano ako pagtatratahin ng mga tao kapag wala akong pera at posisyon. Bumagsak ang salitang iyon, hindi mabigat ngunit nagdulot ng kirot sa lahat ng nakarinig. Tumingin sa akin si Renz, namumula ang mga mata. Kaya 7 na taon, ginawa mo akong ano? Ilang segundo akong nanahimik at saka sumagot, napakahina. Asawa. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Mas masakit iyon kaysa sa anumang saway. Natatawa siya, ngunit nakabalot ito ng punit ng ngiti. At ako, ano ang tingin mo sa akin? Walang sumagot dahil lahat ay katotohanan. Nagsalita ang CEO na nakasuot ng itim na suit, mahinahon ngunit tapat. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan o pera para makialam sa trabaho ng kahit sino kasama ka. Tumingin siya ng tuwid kay Renz.
Ang iyong mga promosyon ay dahil sa iyong kakayahan, ngunit kung mananatili ka sa posisyon, huminto siya. Ibang usapan na iyon. Namutla si Renz. Ang pamilya niya sa likod ay ganap na bumagsak, wala nang naglakas ng ulo. Ang mga salitang nakagawa ng galit at paghamak noon ay ngayon ay naging mga pako na bumabalik sa kanila. Kumatok ng banayad ang hukom. Nagpatuloy ang pagdinig, ngunit sa sandaling iyon, alam na namin na ang resulta ay hindi na nakasalalay sa mga papel, kundi sa pagiging handa ng isang tao na katotohanan ang harapin kahit huli na. Tinanaw ko si Renz sa huling pagkakataon sa pagdinig na iyon, hindi bilang isang nagwagi, hindi bilang isang nagnanais ng pananakit, kundi bilang isang babae na nakita na ang kanyang sariling halaga at hindi na kailangang patunayan ito pa sa sinuman. Natapos ang pagdinig sa mabigat na katahimikan, walang argumento, walang pag-aaway, walang luha. Inanunsyo ng hukom na tinatanggap ang diborsyo ayon sa kagustuhan ng magkabilang panig, walang dibisyon ng ari-arian, walang hinihingi. Lahat ay nangyari ng mabilis na halos hindi pa naabot ng isip ni Renz kung ano ang nangyari. Pumirma ako sa huling dokumento, ibinaba ang ballpen, kakaibang pagiging magaan ang nadama ng aking puso. 7 taon ng kasal ay naisakatuparan sa ilang pahina ng papel. Nang tumayo ako para umalis, walang nangahas na pigilan. Ang CEO na yumukod sa akin kanina ay sumunod at binuksan ang pinto. Tumango ako bilang pasasalamat at lumabas sa mahabang hallway ng korte. Sa labas, tumama na ang araw, isang ganap na normal na umaga. Maraming tao, maingay ang mga sasakyan. Walang nakaalam na ilang minuto lang ang nakalipas, ang isang buhay ay tumalikod sa bagong direksyon. Lumabas si Renz pagkatapos. Huminto siya sa pintuan na subaybayan ang aking paglakad. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako sa bahay, tinawag niya ako ng napakahina. Hintayin mo muna ako sandali. Huminto ako, ngunit hindi lumingon. Gusto ko lang makipag-usap. Umalab ang boses niya. Lumingon ako sa kanya, ang mukha niya ngayon ay walang dating pagmamalaki. Nandoon lamang ang pagkalito ng isang taong nawalan ng isang bagay na hindi niya napansin habang naroon pa. Anong tsung? Tanong ko. Yumuko siya para maiwasan ang aking tingin. Humingi ako ng tawad. Ang mga salitang ito, kung sinabi ng ilang buwan na nakaraang, maaaring nagpalambot sa akin. Ngunit ngayon ay huli na ang tunog. Hindi ka nagkamali dahil hindi mo alam. Nagkamali ka dahil nihamak mo ako. Kumapit ang kanyang mga kamay, nanginig ang labi. Maaari ko pa bang itama? Banayad akong umiling, ngunit tapat. May ilang bagay na kapag nakita mo na, nang malinaw, hindi ka na makakabalik sa dati. Lumakad na ako. Sa aking likuran nakatayo ang pamilya niya, walang nangahas magsalita. Tumingin sa akin si Aling Teresa, komplikado ang mga mata. Nagbukas ang bibig niya at pagkatapos ay nagsara. Siguro naunawaan din niya na anumang sasabihin ngayon ay huli na. Si Renz naman, nang bumalik siya sa trabaho ng hapon na iyon, naharap sa ibang katotohanan. Wala nang mga mapagalang bati, wala nang mga alok ng kape. Ang balita ay kumalat ng mabilis, walang nagsalita ng direkta, ngunit alam ng lahat. Ang posisyon niya ay nagsimulang mabigatan. Itinawag ang isang internal na pulong, hinilingan siyang magpaliwanag tungkol sa kanyang kilos sa paraan ng pakikitungo sa pagpapaandar ng personal na usapin na nakaapekto sa imahe ng kumpanya. Nakaupo siya roon, tuwid ang likod, ngunit basa ng pawis ang batok. Naalala niya ang bawat salitang sinabi niya sa akin. 6,000 lang ang sweldo mo, hindi ka naangkop sa akin. Ngayon siya mismo ang hindi alam kung gaano pa katagal siyang tatayo ng matatag. Nang gabing iyon, bumalik siya sa lumang bahay nag-iisa. Mas malaki ang bahay kaysa dati, ngunit nakakatakot ang kagubatan nito. Walang nagluluto ng pagkain, walang ilaw na nag-iinit sa kusina tuwing gabi. Umupo siya sa upuan at tumingin sa isang mesa na may malamig na pagkain na hindi man lang niya nilasahan. Sa unang pagkakataon ay natakot siya, hindi sa pagkawala ng pera, hindi sa pagkawala ng posisyon, kundi sa pagtanaw na maaaring nawala na niya ang isang taong tapat sa kanya
dahil sa mga bagay na walang halaga. Ako naman sa maliit na kwarto gumawa ng mainit na kape. Umupo sa tabi ng bintana, tumingin sa dilaw na liwanag ng street lamp na gumagapang sa eskinita. Sa aking puso ay wala na ang galit, wala na rin ang sakit. Isang pakiramdam na lang ng pagsasara. Alam ko na mula sa sandaling iyon, ang mga landas namin ay ganap ng nahiwalay. At para sa kanya lahat ay nagsisimula pa lang. Sa mga araw pagkatapos ng pagdinig sa korte, napagtanto ni Renz ang isang bagay na napakalinaw. Nagbago ang mundo sa paligid niya. Noong una, tuwing papasok siya sa trabaho, lagi siyang binabati, inaalukan ng kape, tinatawag ng mga boses na puno ng paggalang. Ngayon ay wala na iyon. Lahat ay nangyayari pa rin, ngunit ang saloobin ng mga tao ay nagbago na. Wala ng mga masayang kwentuhan kapag dumating siya, wala ng mga mata na naghihintay sa kanya. Dumaan siya sa conference room, biglang napatahimik ang mga nag-uusap. Nang pumasok siya, mga ulo lang ang tumango at saka bumalik sa mga screen ng computer. Walang nagchismis, walang nanunuya, ngunit ang magalang na kalamigan mismo ay mas nakasakit kaysa sa anumang kritisismo. Sa pulong ng Lunes, hinilingan siyang mag-present ng bagong plano. Tumayo siya at sinabi ang lahat ng inihanda, bawat numero, bawat estratehiya ay malinaw. Ngunit nang matapos na siya, isang miyembro ng board ang nagsalita. Ang bahaging ito ay dati ng imungkahi mo, hindi naabot ang inaasahan. Sumunod ang isa pang boses, mahinahon ang tono. Kailangan namin ng mas maingat na direksyon. Hindi laging katumbas ng kakayahan ang pagiging matiwala sa sarili. Ang mga salitang ito ay hindi dati sinasabi ng harapan sa kanya. Umupo siya at sa kanyang loob ay lumitaw ang isang pakiramdam na hindi niya masagot, hindi galit, kundi pangamba. Sa katapusan ng pulong, tinawag siya ng sekretarya. Manatili ka sandali, pagkatapos gusto kang kausapin ng management. Ang tatlong salitang gusto kang kausapin ay parang napakagaan ngunit nagpabigat sa kanyang puso. Nang hapon na iyon, pumasok siya sa maliit na conference room, may ilang taong nakaupo na mas seryoso ang hangin kaysa karaniwan. Gusto naming talakayin ang iyong mga gawi sa nagdaang panahon. Nagsalita ang isa. Parehong sa trabaho at sa labas nito, nagulat siya. Ang iyong personal na usapin ay nakaapekto ng malaki sa imahe ng kumpanya. Walang nabanggit ang pangalan ko. Walang binanggit ang pagdinig, ngunit nauunawaan niya ng mabuti kung saan nagmula ang lahat. Lumabas siya sa conference room ng madilim na mabigat ang bawat hakbang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya kayang tingnan ang maliwanag na ilaw ng gusaling pinagtatrabahuhan niya. Nang gabing iyon, nakauwi siya nang huli tahimik ang bahay na patahimik ang lahat. Binuksan niya ang ilaw, umupo, kinuha ang telepono. Pinagmasdan niya ang mga lumang mensahe, ang mga mensahe ko tungkol sa pagkain sa kaligtasan sa kanyang kalusugan. Noon ay nakakainis iyon sa kanya. Ngayon, sa bawat linya, natatapos na lang siya. Napagtanto niya na ang babaeng 6,000 na kanyang hinahamak ay ang taong naging sanhi ng katatagan ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ako naman sa ibang lugar, normal pa rin ang buhay ko. Umaga, trabaho. Hapon, kwarto. Katapusan ng linggo, nagbabasa ng libro, umiinom ng kape, minsan nakikita ang mga lumang kaibigan. Walang nakakaalam kung sino talaga ako. At ayos lang iyon sa akin. Isang hapon, nagring ang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. May oras po kayo? Pamilyar ang boses. May nangyari ang... Tanong ko, ang korporasyon ay magbubukas ng bagong proyekto. Kailangan po ng inyong pirma. Nakipagkita ako sa lalaki sa isang maliit na coffee shop. Nakarating ako nang maaga, umupo sa pamilyar na sulok na may mainit na kape. Nang pumasok siya, bahagya siyang natulala at saka ngumiti. Nagbago po kayo, ma'am? Ngumiti ako. Nagbago dahil nabubuhay ako ng tama. Usap kami ng maikli tungkol sa trabaho, walang tensyon, walang formalidad. Bago siya umalis, nagtanong siya ng tahimik. Hindi po ba kayo nagasisisi na itinago ninyo ang inyong pagkakakilanlan sa lahat ng mga taong iyon?
Tumingin ako sa labas ng bintana, ang hapon na araw ay gumuguhit ng ginto sa kalsada. Hindi dahil doon nalaman ko kung sino talaga ang nagmamahal sa akin at kung sino ang nagmamahal sa aking posisyon. Sa isang lugar narinig ko na umalis na si Renz sa lungsod, hindi malinaw kung saan. Walang nagtanong at hindi ko rin tinuklas. May mga taong kapag lumabas na sa iyong buhay, hindi na kailangang lumingon pa. Nang gabing iyon nakatayo ako sa tabi ng bintana. Nakita ko ang mga puno sa labas na umaayaw sa hangin at biglang naunawaan ko ang isang malakas na babae ay hindi ang nakatayo sa itaas, kundi ang nakakalagpas sa bagyo nang hindi nawawala ang sarili. Nagbuhos ako ng mainit na kape ni inom ng konti ngumiti. Ang buhay sa harapan ay matagal pa at sa pagkakataong ito ay lalakad ako nang hindi na kailangang akayin ng sinuman. Bumalik si Renz sa isang malamig na umagang ambon. Hindi isang malakas na ulan, kurugtong lang ng maliliit na patak na sapat para maging basa ang kalsada at mabigatan ng konti ang puso ng mga tao. Nang araw na iyon, nakarating ako sa opisina ng korporasyon nang mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil may kailangan akong gawin, kundi gusto ko ng katahimikan, gusto kong maupo ng mag-isa kasama ang aking mga nag-iisang pag-iisip. Sa mesa, maayos na nakaayos ang isang bunton ng mga resume para sa job applications. Isa-isa ko itong inusisa, banggit ng pangalan, karanasan, kasaysayan ng trabaho hanggang sa tumigil ang aking mga mata sa isang pangalang nag-iiwan ng sakit sa puso. Ang pangalan niya. Hindi ako nagulat, hindi ako namigla. Sa katunayan sa aking isipan ay minsan ko nang iniisip na darating ang araw na ito. Ang taong namamahala ng HR ay nakatayo sa aking harapan, bahagyang maingat ang boses. Ang resume na ito ay pumasa sa interview dahil sa kakayahan. Hindi namin alam na magkakilala pala kayo. Tumango ako, isinara ang resume. Sundin lang ang proseso, tawagin siya. Nang bumukas ang pinto ng interview room, dahan-dahang pumasok si Renz. Wala nang mamahaling suit. Wala na ang tiwala sa sariling dating nagpapaisip sa kanya na nakatayo siya ng mas mataas kaysa sa lahat. Suot niya ang isang simpleng polo shirt, luma ngunit maingat na pinagplantsahan ngunit hindi matakpan ang pagod sa kanyang mukha. Sa sandaling nagtitimpla ang mga mata niya at ang akin malinaw kong nakita ang pagkagulat na dumaang parang kidlat sa kanyang mukha, ngunit isa lang na segundo. Yumuko siya. Magandang araw po, ma'am. Ang dalawang salitang iyon ay bumagsak ng mapayapa at malalim, hindi pinilit, hindi pilit. Alam ko na iyon ay hindi dahil ako ay chairperson, kundi dahil naunawaan na niya kung nasaan siya ngayon. Nagsimula ang interview. Tinanong ko siya tungkol sa kakayahan, tungkol sa mga proyektong nangasiwa, kung paano haharapin ang krisis, kung paano makikipagtulungan sa mga tao. Sumagot siya ng dahan-dahan, maingat, walang pagyayabang, walang pagmamalabis. Bawat sagot ay may kasamang pag-iingat na ibang-iba sa pagkatao niya noong dati. Minsan ay napansin ko na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang lulukubin ang mga pahina ng resume. Marahil dahil nauunawaan niya na ang interview na ito ay hindi lamang para sa trabaho, kundi isang pagharap sa kanyang sariling nakaraan. Sa katapusan siya mismo ang nagsalita. Alam ko na walang advantage ang posisyon kong ito, ngunit gusto ko lang magtrabaho sa pamamagitan ng aking kakayahan. Wala nang higit, wala nang kulang, matagal akong nanahimik. Sa sandaling iyon, naalala ko ang lalaking nakatayo sa harap ko. Noong araw nagsalita ng isang pangungusap na pinatay ang aking puso. 6,000 lang ang sweldo mo, hindi ka na angkop sa akin. Ngayon, ang parehong tao ay nakatayo sa harap ko, humihingi ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Napakatindi ng ironiya ng buhay. Ibinaba ko ang ballpen, direktang tumingin sa kanya. May kakayahan ka. Nagnining ang mga mata niya ng konti. Nagpatuloy ako, mahinahon ang boses. Ngunit hindi ka angkop sa ganitong kapaligiran. Unti-unting namato ang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagalit. Tumango lang siya, parang handa na siya para sa resultang ito mula pa noong una. Naintindihan ko, sabi niya, salamat sa fair na interview. Tumayo siya, bago lumabas sa pintuan,
Huminto nakalikod sa akin, ang boses ay napakahina. Kung noong araw ay hindi ko kanihamak. Hindi pa natapos ang pangungusap nagsalita na ako, hindi mabigat, hindi malamig. Kung noong araw ay iginalang mo ako, hindi na tayo magkikita sa ganitong kalagayan ngayon. Nanatili siyang walang kibo ng ilang segundo at saka yumuko ng malalim. Hindi ito ang pagbaba ng ulo ng isang empleyado. Hindi rin ito pagbaba ng ulo dahil sa posisyon. Ito ay ang pagbaba ng ulo ng isang lalaking sa wakas ay naunawaan kung ano ang kanyang nawala. Nagsara ang pintuan sa kanyang likuran. Naging tahimik ang interview room. Nag-iisa akong naupo, tumingin sa labas ng bintana, umuulan pa rin ng tahimik. Sa aking puso, walang kasiyahan, wala ng sakit. Isang malinaw na pakiramdam lang ang lahat ng utang sa pagitan namin ay nabayaran na. Pagkatapos ng interview ng araw na iyon, hindi ko na nakita si Renz. Muli wala na ring dahilan para magkita. Ang buhay ko ay nagpatuloy banayad tulad ng isang agos ng tubig na nakahanap na ng landas nito. Simpleng pamumuhay pa rin, regular na pasok sa trabaho. Tahimik na mga gabi, pagluluto para sa sarili. Pag-aalaga sa sarili, walang pagmamalaki, walang pagpapakita, at wala na ring kailangang patunayan sa sinuman. May nagtanong sa akin, bakit hindi mo siya pinagana? Kilala mo naman siya. Ngumiti lang ako. Ang taong humamak sa iyo ay hindi dapat manatili sa iyong buhay, kahit sa trabaho, kahit sa buhay. Sa isang lugar narinig ko na nakahanap si Renz ng ibang trabaho, hindi na managerial, hindi na mataas ang sahod. Isang trabaho lang na sapat para mabuhay, isang buhay na sapat kabagal para mapilitan siyang mag-isip. Hindi ako natuwa, hindi rin ako nandamay dahil naiintindihan ko na iyon ang landas na kailangan niyang tahakin. May ilang aral na walang makakaaral para sa'yo, kaya lang ang buhay ang may lakas para ituro. Isang hapon, nakatayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking sarili. Ang babae sa salamin ay hindi na ang nagtitiis na asawa noong dati, ngunit hindi rin siya ang isang matapang na nagmamalaki sa kayamanan. Ito ay isang babae na lumampas sa sakit na unawaan ang kanyang sariling halaga at hindi na nagpapahintulot sa sinuman na sukatin siya sa pamamagitan ng isang numero. Biglang naalala ko ang salitang nang tapos sa aming kasal. 6,000 lang ang sweldo mo, hindi ka angkop sa akin. Ngayon ko lang naunawaan, hindi ang sweldo ang nagtatakda ng halaga ng isang tao, kundi ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa kapag wala pa tayong anumang hawak. Kung ibabalik pa, ganoon pa rin ang pipiliin ko, simpleng pamumuhay katahimikan. Dahil sa pamamagitan ng mga iyon, nakita ko kung ano ang tunay na pagmamahal at kung ano ang paghamak na nakabalot sa damit ng tagumpay. Hindi kinuha ng buhay sa akin ang isang asawa, ibinalik lang nito sa akin ang aking sarili at iyon ang pinakamahalagang regalo. Ang aral ng kwento. Nagtatapos ang kwento, ngunit ang nananatili sa puso ng mga nakikinig ay hindi pera o posisyon, kundi ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa habang wala pa silang anumang hawak. May ilang tao na dahil lang sa higit ang sahod ay nalimutan na ang utang na loob sa asawa. May ilang tao na dahil lang nadama nilang mas mataas sila, mabilis silang yumuko para hamakihin ang nagsama sa kanila sa daan. Ngunit patas ang buhay, ang pera ay maaaring dumating at mawala, maaaring magbago ang mga titulo. Ngunit ang ugali at kabutihan ay ang pinakananatili. Ang babae sa kwento ay hindi nanalo dahil mas mayaman siya, nanalo siya dahil iginalang niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagnanais ng paghihiganti, hindi nagpahayag ng kasiyahan. Tahimik lang na lumakad at hinayaang ang buhay ang sumagot para sa kanya. Dahil pagkatapos ng lahat, ang halaga ng isang tao ay hindi nasa payslip, kundi nasa paraan ng pakikitungo niya sa taong katabi niya habang wala pa siyang anumang mayroon. Kung naramdaman mo nga may bahagi ng kwentong ito, nakahawig ng iyong sariling buhay, kung nasaktan ka dahil hinubog ka ng iba o tahimik mong tumayo pagkatapos ng isang sirang kasal, mag-iwan ka ng komento sa ibaba, ibahagi ang iyong nararamdaman.